praise Jesus, praise Jesus, praise, praise, praise. Praise, praise, praise. Praise, praise, praise. Umagang muli sa inyong mga taga-San Jose. Bluetooth mode. Praise, praise, praise. Praise Jesus. Praise, praise. Praise Jesus. Praise. Praise. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise. 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 Praise, 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 praise Jesus, praise, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise, praise Jesus, praise,
Purihin ang Panginoon. Praise Jesus. Mga taga-San Jose, magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit umuulan, pinadala po ng Panginoon sa inyo upang magbahagi ng salita ng Diyos. Ako po ay mananalangin na. Panginoon, mangusap ka sa mga taga-San Jose. Ano mang espiritu ng kaaway na abawin ang iyong mga salita, ginagapos ko, tinatapos ko, pabalik sa hell. In Jesus' name. In Jesus' name. Kinakalagak ko ang Holy Spirit, ang siya lamang kumilos sa aming kalagitnaan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. I command the mighty angels of God, palibutan ako sa lugar na ito. At ang Espiritu ng Salvation, kahabagan ng Diyos, ay sumabawang isa sa inyong lahat. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. So, mga taga-San Jose, sa kabutihan ng Panginoon, ako po ay muling pinako sa inyong harapan upang magbahagi ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Binabanggit sa salita ng Diyos sa John 14, verse 6, sinabi ni Jesus, ako ang daan. Mga taga-San Jose, isa lang ang daan natin upang makita at walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo lamang. Wala na po iba. Kapag meron ka pang ibang alam na tagapagligtas, tigilan mo yan, kapatid. Nagsasayang ka lang ng panahon. Sapagkat si Jesus na mismo nagsabi, ako ang daan. Si Jesus ang daan papunta sa Ama, sa kaharian ng Ama. Si Jesus lamang, wala na pong iba. Ang tao, hanap ng daan para siya ay maligtas. Kapatid, ngayong araw na ito, pinapaalam sa iyo na si Jesus ang daan. Wala nang iba. Panginoon, dinadalangin ko, patigilin mo ang ulan upang makapagpahayag ako ng mabuting balita at anumang distraction, Panginoon, patigilin mo in Jesus' name. In Jesus' name. Huwag nawang mangyari, Panginoon,
na ang iyong mga salita ay hahangaan ng kaaway na mapakinggan ng mga taga-Saduceo. Sino man humahadlang dito, sino man humahadlang sa salita ng Diyos, wag mangyari ang kaparusahan ng Diyos ay sumaganila. In Jesus' name, in Jesus' name. Sapagkat ang salita ng Diyos ay dapat mahayag sa lahat ng tao at dapat tanggapin ng lahat ng mga tao nang walang humahadlang. Ano mang humahadlang, sino mang humahadlang, mapagnawa ang Panginoon sa inyo. Huwag nawa ang kaparusahan ng Diyos ay mapasa inyo na humahadlang sa salita ng Diyos. Huwag nawa mangyari. Sapagkat ang Diyos ay lubos ng mga pangyarihan. Si Satanas ay hindi umupla sa Diyos na mapakayaan. Kaya mga kapatid, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Mga taga San Jose, pigilan niyo po ang ibang daan na alam ninyo upang kayo'y maligtas. Kapag hindi yan si Jesus, baliwala ang lahat ng iyan. At isa lang lugar ang tutunguhan ng tao kapag hindi si Jesus ang kanyang daan para maligtas siya. Sapagkat si Jesus na mismo nagsabi, ako ang daan. Galing mismo sa bibig ni Jesus, ang sabi niya, siya lang ang daan. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon. Gusto niya ang bawat pamilya sa lugar na to ay makaalam ng daan, makaalam ng katotohanan, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, kung ito ay inyong tatanggihan, wala na pong magagawa ang Panginoon sa inyo. Kaya nga po, kahit umuulan, ay pinadala ko ng Panginoon sa inyong harapan upang ibahagi ang salita ng Diyos sa inyong lahat, sapagkat ang salita ng Diyos, umulan man o umaraw, ay dapat mapakinggan ng mga tao na dapat maligtas. Lahat po ng tao ay kalooban ng Diyos na iligtas at maligtas. Subalit ang tao na yun dapat magpakumbaba sa Diyos. Ihingi niya ng tawad ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Magpakumbaba siya sa Panginoon. Humingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. At sinabi ni Jesus,
Ang tao para maligtas, kailangan tumaan kay Jesus. Dapat ang kanyang nilalakaran sa buhay na ito ay ang Panginoong Jesus. Dapat ang kanyang pananampalataya ay sa Panginoong Jesus lamang. Dahil kung hindi si Jesus ang iyong daan na sinasampalatayanan mo, magliligtas sa iyo. Kapag hindi si Jesus, kapatid, nagsasayang ka ng oras mo. Nagsasayang ka ng pagkakataon maligtas at dinadaya ka ng kaaway na dyablo. Sapagkat ang dyablo ay sinungaling at ang mga taong naniniwala sa kanya ay lumalapit din sa kasinungalingan. Subalit, ang Panginoon, imposible sa Diyos ang magsinungaling. Kaya ang tao, kailangan maging matalino sa pagpili ng kanyang tagapagligtas. Mga kapatid, si Jesus lang ang ibinigay ng Ama upang magligtas sa ating lahat. Wala na pong iba. Si Jesus lang ang tagapagligtas. Kaya nga marami ngayon sa Middle East, lumalapit na sila sa Panginoong Jesus. Kapag hindi si Jesus ang tagapagligtas, isang lugar lang ang kanyang patutunguhan. Can you just imagine, nagpagal ka ng napakatagal na panahon. Akala mo, yung tagapagligtas mo ay tama na. At sa bandang huli, dadalhin ka lang pala sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi ba napakalaking kahangalan, kaipagan, ang ganong bagay? At si Satanas tuwang-tuwa kapag ang tao ay sumasampalataya sa ibang tagapagligtas. Ang dyablo natutuwa kapag ang tao meron ibang alam na tagapagligtas. Sapagkat alam mismo ng dyablo na si Jesus lamang ang tagapagligtas. Kaya ang ginagawa ng dyablo, dinadaya niya ang mga tao, niloloko niya ang mga tao, inuuto niya ang mga tao upang paniwalain sila na meron pang ibang tagapagligtas bukod kay Jesus. Mga taga San Jose, iisa lang ang isinugo ng Ama upang magligtas sa tao. Ito ay ang Panginoong Jesucristo lamang. Wala na pong iba. Maawa ka sa sarili mo kapag wala ka pang relasyon kay Jesus hanggang ngayon. Marami ngayon nasa impyerno, nagsisisi sapagkat hindi sila sumampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi nila pinasa ang salita ng Diyos. Hindi sila naniwala sa mga pinapadalang mga ngaral ng Panginoon na kagaya ko sa mga matataong lugar. Mga taga San Jose, nais ng Panginoon, kayong lahat ay maligtas. Bawat pamilya sa San Jose,
ay manahan si Jesus. Kaya nga po, kahit umulan at umaraw, ay pinapadala kami ng Panginoon sa inyong harapan. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Diyos Ama. Mahal kayo ng Diyos Anak, ang Panginoon Jesucristo. At mahal din kayo ng Holy Spirit. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Paulit-ulit ko lang ang maririnig ang salita ito ng Diyos at hindi tatanggapin. Mga taga San Jose, huwag tayong lumakad sa kahangalan, huwag tayong lumakad sa daya ng dyablo. Doon tayo kay Jesus lumapit. Doon natin ipuhos ang lahat ng ating effort. Ang makilala ang Panginoong Jesucristo. Ang pinakamahalaga sa tao ay ang kanyang kaligtasan. Ang mahalaga sa tao ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. Ang walang relasyon kay Jesus, pag siya'y pumanaw sa mundo ito, ay wala siyang langit na makikita at matitirhan paglisan niya sa mundo ito. Hindi ba napakamiserable ang tao sa mundo ito? Hirap na hirap ka na. Tapos sa kabilang buhay, mas lalo mahirap kasi wala kang Panginoon Jesucristo. Si Jesus na nagsabi, ako ang daan. Ilang beses ko man dapat mapakinggan na si Jesus na ang daan patungo sa Ama, patungo sa kaligtasan. Huwag tayong maniwala sa tao kapag ang sinasabi niya ay hindi lamang si Jesus ang tagapagligtas. Ang taong yun ay sinungaling at magkikita kayo sa impyerno kapag nakinig ka sa Kanya. Subalit, kapag ang manangaral ay si Jesus ang pinapangaral, doon mo malalaman na siya ay mula sa Panginoon. Ang hindi mula sa Panginoon, mangangaral ng ibang tagapagligtas. Ang mula sa Panginoon, nangangaral na si Jesus lang ang tagapagligtas. Dapat malaman niyo po yan. Ako po ay narinig ko, hindi upang itaas ang sarili ko, kundi si Kristo, sapagkat si Kristo lamang ang tagapagligtas.
mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon. Papasukin niyo si Jesus sa inyong mga puso. Ipagkatiwala niyo kay Jesus ang inyong mga buhay. Kung nais niyo magkaroon ng kaligtasan, walang Jesus, walang relasyon kay Jesus, walang kaligtasan ang tao. Kapatid, makinig kang mabuti. Pag wala kang relasyon kay Jesus, habang ikaw ay nabubuhay pa, wala ka din kaligtasan. Pagpanaw mo sa mundo ito. Mga taga San Jose, maging matalino po tayo sa buhay, sapagkat tayo po ay kawagis ng Diyos. Nilikha tayo na kawagis ng Diyos. Dapat alam natin, huwag natin ibababa ang sarili natin, sapagkat ikaw ay nilikha ng Diyos, kawagis niya. Kaya nga dapat, mga taga San Jose, maging matalino tayo sa buhay natin. Tigilan natin ang kamangmangal sa buhay natin. Tigilan natin ang daya ng kaaway sa buhay natin. Mga taga San Jose, nais ng Panginoon na kumilos sa inyong mga buhay. Nais ng Panginoon pagpalain ang bawat tahanan sa lugar na ito. Nais ng Panginoon papasukin ninyo siya sa inyong mga tahanan. Paano ito mangyayari? Ang bawat tahanan dapat sumampalataya sa Panginoon Jesus. Bawat pamilya magpakumbaba sa Diyos, humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging nilang tagapagligtas. Kung nais ninyo ang buhay sa piling ng Panginoon, sundin ninyo ang salita ng Diyos. At sinabi ni Jesus, at ang katotohanan, ako ang katotohanan. Mga taga San Jose, ilang beses na ako pinadala sa inyo ng Panginoon. Kamusta naman kayo? Sinusunod niyo ba ang salita ng Diyos o binabaliwala lang ninyo? Mga taga San Jose, hindi po ako habang buhay na sa inyo ay tatakot. Pag sinabi ng Panginoon, doon ka na lang sa iba, huwag ka na sa San Jose. Wala na po kung magagawa. Ang problema, tinanggap nila ba ang Panginoon, ang kanyang salita? Tinanggap ka na ba si Kristo bilang Panginoon at ang inyong tagapagligtas? Kapatid, bago ka
Pag-uwi mo sa bahay, bago ka magluto, manalangin ka muna. Siguraduhin mo muna ang iyong kaligtasan, sapagkat ang kamatayan ay maaaring dumating sa inyo anumang oras, anumang araw. Siguraduhin mo muna na ikaw ay maligtas muna. Sapagkat ang bukas ay hindi garansya sa atin na tayo ay buhay pa. Ang iba sa atin dito, hindi na nagising ngayong araw na ito. Ang tanong, siya ba'y nakahanda na humarap sa Panginoon? Kapatid, lahat po tayo haharap sa Panginoon. Kapag ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, kapatid, magsisisi ka pag humarap ka sa trono ng Diyos. Kapag walang Jesus sa buhay mo, pag namatay ka, pumunta ka sa dagat-dagat apoy ng impyerno. Wala pong duda yun. 100%. Ang tao walang relasyon kay Jesus, pupunta sa impyerno. Kapatid, kaya nga kami nandito para ipaalala sa iyo na si Jesus lang ang tagapagligtas at agad-agad tanggapin mo siya sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Dahil kung hindi, wag mangyari datang ka ng kamatayan na hindi ka paligtas. Kawawa ang kaluluwa na mamatay na walang Kristo. Isang lugar lamang ang patutunguhan ng taong wala kay Kristo. At yun ay ang hell. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan. Ibig sabihin, pag meron kang alam na nagsasabi siya ang tagapagligtas, subalit hindi ang si Jesus, kapatid, sinungaling yan. Pag naniwala ka sa Kanya, siya at ikaw na naniwala sa Kanya, magkikita kayo sa hell at hindi mo siya pwedeng sisihin sapagkat naniwala ka sa Kanya kesa sa Panginoon na nagsasabi ng totoo. Sabi ni Jesus, siya ang daan. Sabi ni Jesus, siya ang katotohanan. Kailan ba natin tatanggapin ang tao napakatigas ng ulo? Kaya hindi nakakapagtaka ang impyerno ay napakaraming kaluluwa ang napupunta doon araw-araw, oras-oras. Maraming kaluluwa na pupunta sa hell. Huwag mo nang nagtagal, kapatid. Ngayon pala, habang ikaw ay humihinga, magsisi ka na sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo na si Jesus habang humihinga ka pa. Sapagkat
pag ikaw ay pinatnan ng kamatayan na wala kang Kristo sa puso mo, kapatid, nakakapaghinayang ang iyong kaluluwa na parurusahan sa impyerno habang buhay. Mga taga San Jose, normal lang na tayo po ay magtinda, magnegosyo, maghanap buhay. Subalit huwag natin kaliligtaan, unahin ang pinaka-importante sa buhay natin. At yun ay ang ating kaligtasan. Unahin mo muna ang kaligtasan mo hanggat ikaw may pagkakataon maligtas. Sapagkat pag namatay ang tao, wala na siyang pagkakataon na maligtas pa. Hindi po totoo yung panalangin para sa mga patay. Hindi po yan totoo. Yan po ay business lang. Pagbuhay, yun ay pag-pray natin. Yun ang ipanalangin natin na maligtas. Hanggat buhay ang tao, may pagkakataon siyang maligtas. Pag namatay ang tao, magiging huli na ang lahat. Kaya po, mga taga San Jose, mahalin po ninyo ang inyong mga kaluluwa. Isa lang ang ating kaluluwa, ang totoong buhay ng tao ay hindi po itong buhay natin sa mundo, kundi yung buhay pagkatapos natin dito sa mundong ito. Sapagkat ang buhay natin dito sa mundo ay temporal, ang buhay ng ating kaluluwa ay eternal. Kaya yun po ang totoong buhay natin. Yun po ang pagkukulan natin ng atensyon, ng oras, ng panahon. Yung ikaw ay maligtas una sa lahat. Yun po ang importante sa tao, ang kanyang kaligtasan. Kaya sinasabi na salita ng Diyos, aanin mo lahat sa mundo, kung mapapasayo lahat ng kayamanan sa mundo, subalit ang kaluluwa mo ay mapupunta lamang sa impyerno. Lahat po yun ay walang kabuluhan. Subalit, kung ikaw sa mundong ito ay hindi naman mayaman, subalit meron kang pananampalataya kay Kristo, kapatid, binabati kita sapagkat meron kang pwesto sa kaharian ng Diyos. Walang Kristo, walang entrance sa langit. Ako ang lahat at ang katotohanan at ang buhay, ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Mga San Jose, kapag wala sa Kristo, walang kahulugan ang buhay ng tao. Kapag wala sa Kristo, walang direksyon ang buhay mo, kapatid. Magkakaroon lang yan ng direksyon kapag si Jesus ay tinanggap mo sa buhay mo. Kapag si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid,
Binanggit na ng Panginoon, sino man daw ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang niya. Mga taga San Jose, si Jesus ang paniwalaan natin kesa sa tao na sinungaling. Kay Jesus tayo manalig at sumampalataya, sapagkat si Jesus ay hindi sinungaling kagaya ng tao. Ang Diyos ay hindi sinungaling kagaya ng tao. Kaya nga po pinapasa ko sa inyo ang salita ng Diyos, kasi kung ito ay galing lamang sa akin, maaari ako ay sinungaling din. Subalit ito ay binasa ko lamang sa inyo ang salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Paulit-ulit na lamang na mapapakinggan ninyo ang salitang ito ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Salamat, Panginoon, pinahinto mo ang ulan. Mga kapatid, si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus at wala nang iba. Kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo na wala kang relasyon kay Jesus. Pakakala mo, ang buhay mo ay hawak mo. Kapatid, ang buhay natin ay parang singaw ng sinaing kapag tatay nandyan, kapag tatay nawawala. Napakaiksi ng buhay ng tao. Huwag mo sayangin ang buhay mo, kapatid. Meron kang kaluluwa na may pupuntahan pag nawala ka sa mundong ito. At yung kaluluwa na yan, saan yan pupunta? Sa langit o sa impyerno? Langit kapag yan ay mayroong relasyon kay Jesus Christ. Impyerno kapag walang relasyon kay Jesus Christ. Paano nagkakaroon ng relasyon kay Jesus Christ? Hihingi siya ng tawad, humingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo. At pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Kapatid, yun lang ang gagawin mo para maligtas ka. Huwag mong katamaran ang bagay na yun. Ikaw ang nagbe-benepisyo, hindi ang Panginoon. Kapag humingi ka ng tawad sa Panginoon, lahat ng kasalanan mo ay kanyang mapapatawad at lilinisin ka pa ng Panginoon sa anumang kalikuan sa buhay mo. At pagkatapos, sumampalataya ka kay Kristo, buksan mo ang pintuan ng puso mo sa Jesus, papasukin mo siya. Huwag kung sino-sino pinapapasok mo sa puso mo. Unahin mo papasukin si Jesus sa puso mo, kapatid. At tanggapin mo siya bilang Panginoon at ang inyong tagapagligtas. Kapag ginawa mo yun, kapatid, binabati kita sapagkat ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Pag hindi mo yung gagawin, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay.
Paano ka makakapasok sa langit kung wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Sa langit, hindi mo pwedeng sabihin doon, papasok ako dyan sa langit. Hindi po gano'n. Pag tayo namatay, aharap tayo sa Diyos at bubuksan ng Diyos ang aklat ng buhay. Kapag wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi ka pwedeng pumasok sa langit. At makakapasok ka lang sa langit kapag kung ikaw ay nabubuhay sa lupa, ay tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at ating mong tagapagligtas. At ang mga susunod, ang bahala na ay ang Panginoon. Sasabihin na sa iyo ng Panginoon ang mga susunod mong gagawin sa araw-araw. Ang importante, magsisi ka sa mga kasalanan mo at walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Lahat ng kasalanan kayang patawarin ng Panginoon. Lumapit ka lang sa Panginoon. Gaano man kalaki, gaano man karumi ang kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Panginoon, kapatid. Ang diablo, dinadaya ang tao. Sasabihin ng diablo, wala ka ng kapatawaran sa mga kasalanan mo. Kapatid, huwag kang maniwala sa diablo. Sa Panginoon ka maniwala. Ang Panginoon ay handang magpatawad sa bawat isa sa atin. Walang tatanggihan ng Panginoon sa nagpapakumbaba sa kanyang harapan at humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Walang tatanggihan ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon, kapag ikaw nagpakumbaba, ay buong puso kanyang iyayakapin at patatawarin sa lahat ng iyong mga kasalanan. So anong mahirap doon, kapatid? Anong mahirap doon para taga San Jose? Pag naman di pa kayo naligtas sa napakatagal na panahon ng pagkikinig ninyo na salita ng Diyos, wala na po kung kasalanan doon, mga taga San Jose. Responsibilidad ko po ang inyong kaligtasan. Responsibilidad namin ipangaral ang salita ng Diyos. Subalit ang pagtanggap sa Panginoon ay inyong pong responsibilidad. Ang pagpapakumbaba sa Panginoon ay inyong pong responsibilidad. Ang kaligtasan po ng bawat isa ay responsibilidad ng bawat isa. Kanya-kanya po tayong responsibilidad. Kanya-kanya tayong paglapit sa Panginoon. Kanya-kanya tayong pagpapakumbaba sa Panginoon. Kanya-kanya tayong paghingi ng tawad sa Panginoon. Sapagkat iba't iba ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Magpakumbaba lamang po kayo sa Panginoon at kayo ay pakikinggan ng Panginoon. Ang Panginoon hindi tumitingin sa antas ng buhay ng tao. Hindi porket ikaw ay mayaman, prioridad ka, malapit ka doon sa Panginoon. Ang priority ng Panginoon ay yung mga mapagpakumbaba, yung mga nagpapakumbaba sa Panginoon. Yun ang priority ng Panginoon. Ang sabi sa Biblia, ang nagmamataas
ay kanyang pinapagsak. Ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. Mga taga San Jose, hindi palagi ako ay paparito sa inyo sapagkat maraming lugar na dapat makakilala sa Panginoon. Kaya hanggat napapakinggan ninyo ang salita ng Diyos, sumunod na po kayo agad sapagkat hindi mo alam kung ikaw ay buhay pa kinabukasan. Hindi mo alam kung ikaw ay kahabagan pa ng Panginoon. Ang Panginoon, hanggat buhay ang tao, bibigyan niya ng pagkakataon. Ang taong iyon ay magsisi sa kanyang mga kasalanan. At ang taong iyon ay sumampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas niya. Kapatid, yun po ay hanggat buhay ka. Pag namatay ka na, wala na po pagkakataon maligtas ang tao. Kaya nga po, kung hindi ka makasunod sa panalangin mamaya pagdating mo sa bahay, manalangin ka muna. Humingi ka muna ng tawad sa Panginoon. Pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kapatid, unahin mo muna yun. Bago ka magluto, bago ka maglaba, ano pa man gusto mong gawin, unahin mo muna ang kaligtasan mo. Nang sa gayon, masiguro mo na ang iyong kaligtasan. Sapagkat ang iba sa atin sa araw na ito ay hindi na dumilat ang kanilang mga mata. Wala na silang hininga sa araw na ito. Oras na pala nila. Kapatid, hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa mundong ito. Huwag mo pag-ampon na ikaw ay magtatagal pa sa mundong ito. Marami sa atin, akala nila ang buhay nila ay hawak nila. Ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Ang buhay natin nasa kamay ng Panginoon. Wala sa kamay mo, kapatid, ang buhay mo. Kaya samantalain mo na maligtas ang kaluluwa mo hanggat ikaw ay nabubuhay pa. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas mo. Kapag ginawa mo yun, kapatid, ang Panginoon ay ipaparanas ka sa iyo ang matinding kapayapaan, kagalakan, at katiwasayan bilang tanda na ikaw ay niligtas na ng Panginoon. Mga taga San Jose, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So si Apostol Pedro po ay niligtas ng Panginoon. Si Saint Peter ay niligtas ng Panginoon. Hindi po si Saint Peter ang tagapagligtas.
Si Jesus Christ ang tagapagligtas. Kaya nga, si Saint Peter, ang sabi niya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at sumampalataya kayo sa Panginoon Jesus. Hindi sinabi ni Saint Peter, maniwala kayo sa akin, ako ang tagapagligtas. Hindi po. Isa lang ang tagapagligtas. Kahit ang mga apostol, kahit ang mga saints, si Jesus ang sinasabi nila tagapagligtas. Ang iba sa atin, bisa matalino pa kaysa sa mga apostol. Ang mga apostol, nakasama nila si Jesus, nahawakan nila si Jesus, narinig nila si Jesus, kasama nilang kumain si Jesus, kasama nilang natulog si Jesus, kasama nila si Jesus sa hirap at sa ginhawa. Subalit, ano ang sinasabi ng mga alagad? Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang Panginoong Yesus. Magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo. Pero ano ang tinuturo ng mga tao? Manalangin ka kay St. Peter, manalangin ka kay St. Paul, manalangin ka kay ganito, kay ganyan, mga kapatid, mga sinungaling po ang mga yan. Lahat ng sinungaling, lahat na nagtuturo ng kasinungalingan, pupunta yan sa impyerno. Kahit ako rito, kapatid, kapag meron ang ibang pinapangaral at hindi si Jesus, huwag niyo akong paniwalaan. Subalit, kung si Jesus ang aking pinapangaral, kapatid, binabasa ko lang ang salita ng Diyos. Huwag po kayong ma-open sa akin, sapagkat ang salita ng Diyos ay matalim. Matalim lang sa umpisa, upang ikaw ay magpakumbaba. Sapagkat ang tao, ang gusto kasi ng tao ay sugar-coated gospel. Pag sugar-coated gospel, kapatid, hindi po yan galing sa Panginoon. Ang totoong gospel ay matalim. Matalim, nakakasugat ng espiritu at kaluluwa natin. Subalit, kung tayo magpapakumbaba at sasabihin natin totoo ang salita ng Diyos at gagawin ko, isasabuhay ko ang salita ng Diyos, kapatid, ito po ay magiging matamis na. Sapagkat makakasama mo na ang Panginoon. Kanina si Pedro, ang sabi, si Jesus lang ang tagapagligtas. Si Pedro, Apostol Pedro, Saint Peter, si Jesus, ang sinasabi niya ang tagapagligtas. Tapos meron dito mga ngaral, magsasabi, pwede tagapagligtas si Saint Peter, si Saint Paul, mga sinungaling po mga yan, kapatid. Lahat ng sinungaling, lahat ng mga nagtuturo ng kasinungalingan, parurusahan kayo lahat ng Panginoon, araw at gabi, sa apoy ng impyerno.
walang magmamali na kayo parurusahan ng Diyos sapagkat inililigaw ninyo ang mga tao na lubhang mahal ng Diyos. Subalit ang tao na minahal ng Diyos, minsan pinapaliwala siya. Pagkatapos pag napunta sa impyerno, sasabihin, Panginoon, bakit ako nandito sa impyerno? Kapatid, matigas ang ulo mo, palalo ka, mayabang ka, mangbang ka, kaya napunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi ka nakikinig sa Panginoon, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, hindi ka nakikinig sa saway ng Panginoon. Sarili mo ang iniisip mo. Kapatid, si Jesus ay mahal ka. Kaya nga po, ipinapahayag niya ang salita ng Diyos na bawang katotohanan. Minsan, mahirap natin tanggapin ang katotohanan kasi lumalakad tayo sa kasinungalingan. Buong buhay mo, kapatid, lalakad ka ba sa kasinungalingan? Buong buhay mo, lalakad ka ba sa kamangmangan? Buong buhay mo, lalakad ka ba sa kasinungalingan? Kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo. Maawa ka sa kaluluwa mo. Ang kaluluwa natin ay tutunguhan pagpanaw natin sa mundong ito. Langit o impyerno, dalawa lang ang tutunguhan ng tao. Wala pong purgatorio. Daya po yan ng Diablo. Kapatid, kapag magaling sa Panginoon ang mga ngaral, matalim siya magsalita. Subalit totoo ang kanyang sinasabi. Si Jesus ay nangangaral dito sa lupa, matalim magsalita ang Panginoong Jesus. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, at malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Mga taga-Saduce, palayain mo ang inyong mga sarili, palayain ninyo ang inyong mga pamilya. Alamin ninyo ang katotohanan, at si Jesus Cristo ang katotohanan. Kaya kapag si Jesus ang hindi mo tagapagligtas, kapatid, lumalakad ka sa kasinungalingan, lumalakad ka sa kamangmangan. Igilan mo yan, kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo. Nag-iisa lang ang buhay natin, at ang buhay natin, ang totoong buhay natin, yung paglisan natin sa mundong ito, sapagkat yung po ay eternal. Ang buhay natin ngayon ay temporal. Pag sinabi mong temporal, may hangganan. Yung eternal, walang hangganan. So, kung matalino kang kaluluwa, mahalagan mo ang eternal. Sapagkat ang eternal, kasama mo sa Panginoon sa langit, habang buhay na. O, kasama mo si Satanas sa impyerno habang buhay din. Mamili ka, kapatid. Mamili ka. Maging matalino ka. Maging matalino tayo sa buhay na ito. Huwag tayong makinig sa diablo. Huwag tayong makinig sa mga sinungaling. Lahat, ang sabi ng salita ng Diyos, lahat ng sinungaling itatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Lahat na nangangaral ng kasinungalingan, itatapon ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kapag totoo ang mga ngaral, nagsasabi siya ng totoo, at ang pinapangaral niya ay totoo. Pero kapag ang mga ngaral, pinahiikot-ikot ka lang, ini-entertain ka lang, kapatid,
lumayas ka dyan. Wala kang mapapala dyan, nai-entertain ka lang, subalit hindi ka naman naliligtas. Unahin natin ang kaligtasan natin. Napaka-importante sa Diyos ang kaluluwa ng tao. Saan pupunta ang kaluluwa mo, kapatid? Sa langit, kapiling ni Kristo at ng mga angels o sa impero. Paparusahan ka ng mga demonyo araw at gabi. Kapatid, ikaw ang mamimili, hindi ang Panginoon. At sa pagpili mo, ang gagawin nila, magpakumbaba, humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo. Lahat ng mga kasalanan mo, hingi mo ng tawad sa Panginoon. At kaya iyang patawarin ng Panginoon. At pagkatapos, buksan mo ang pintuan ng puso mo, papasukin mo si Jesus, tanggapin mo siya ng Panginoon, tagapagligtas mo, gawin mo siya personal na tagapagligtas mo. Kung nais mo na maligtas, kapatid, pag nagawa mo yun, kapatid, ang pangalan mo ay nakatalata sa Book of Life sa langit. Yun ang naipas mo para makapasok sa langit. Kung wala ka pang naipas sa langit, kapatid, gawin mo na. Agad-agad, huwag mo lang ipagpaliban. Pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka na agad. Humingi ka na agad ng tawad sa mga kasalanan mo. Tanggapin mo na agad si Jesus bilang Panginoon at tanging mo tagapagligtas. At ito po si Pablo, the greatest apostle on earth. Si Pablo, halos nalibot ang buong mundo, ipinapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Ano sabi ni Pablo? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Si Pablo, sinabi niya, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Hindi sinabi ni Pablo, manampalataya ka sa akin, o kay Pedro, o kay Juan, o kay Santiago, o kay Maria. Hindi sinabi ni Pablo ang gano'n. Ang sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Ang mga apostol, si Jesus ang pinabanggit. Ang mga naral ngayon, kung sino-sino ang pinabanggit. Mag-isip po tayo, mga kapatid. Magmula ngayon, 2026, umpisahan mo na manalangin sa Panginoon. Umpisahan mo na basahin ang salita ng Diyos nang sa gayon, hindi ka naililigaw ng sino man. Ang mga Pilipino, umaasa na lang sa kanila kung sino manangaral sa kanila. Ang tatamad, magbasa ng salita ng Diyos. Sa kitaya ng Diyos, huwag mong katamaran. Ang salita ng tao, pwede mong katamaran. Subalit ang salita ng Diyos, yun ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Huwag mong katamaran. Sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang mga apostol, si Pablo, si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Bartolomeo,
sila. Isa lang pangalan ang pinabanggit nila upang ang tao ay maligtas. Ang sabi nila, manampalataya ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Malabo ba yun, mga kapatid? Hindi ba malinaw pa sa sikat ng araw? Apostol na ito, nakausap si Jesus, kasama nilang kumain si Jesus, kasama nilang naglakbay si Jesus, nakausap nila, nahipon nila, nakita nila si Jesus, kung paano si Jesus namatay, after 3 days, nabuhay na mag-3. Sino paniniwalaan natin, mga kapatid? Ang tao sa panahon ng mga sinungaling na sinasabi ay ito si ganito ang tagapagpagtas, itong si St. Peter, itong si St. Paul, si St. John, si St. James, kapatid, mga sinungaling po ang mga yan. Lahat yan, parurusahan ng Diyos sa apoy ng impyerno. Lalo na't marami kang nililigaw na tao, mas matindi ang parusa mo sa Panginoon. Kaya bago kang magturo, siguraduhin mo, totoo ang tinuturo mo, siguraduhin mo, katotohanan ang sinasabi mo. Dahil kung hindi, ang kaparusahan sa iyo sa impyerno, dahil ikaw napunta doon at maraming pinadala sa impyerno, matindi ang parusa sa iyo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, hindi lahat ay tinawag ng Panginoon upang mangaral ng salita ng Diyos, kundi yun lamang mga sinubo. Mga kapatid, lahat naman po tayo ay makasalanan. Ako at kayo, lahat kayo ay makasalanan at deserve natin ang impyerno. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan espiritual, mapupunta siya sa hell. Mga taga-San-Jose, mahal kayo ng Panginoon, kaya po ako, umula ng umaraw, pinapupunta niya ako dito, upang ang bawat pamilya sa San Jose ay makakilala sa Panginoon at maligtas. Nais ng Panginoon, bawat pamilya dito sa San Jose, Jesus ay malakahan kasama ng pamilyang iyon. Subalit, ang gagawin lang ng mga may-ari ng bahay ay magsising sa kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging nilang tagapagligtas. Yun lamang po ang gagawin nila upang si Jesus makapasok sa kanilang mga tahanan. Diba sabi dito, manampalataya ka sa Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Ang sino man, si Jesus ay sinampalatayanan, sino mas magpalataya sa Kanya, tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas. Siya po ay maliligtas at ang kanyang sambahayan. Mga padre de pamilya, mga tatay, kayo po ang unang responsible sa kaligtasan ng inyong mga pamilya. Ang mga tatay ang unang-unang dapat tumanggap sa Panginoon. Ang mga tatay
ang unang-unang dapat magsisi sa kanilang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas nila. Para mangyari yung sinasabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay maliligtas at ang iyong sampahayan. Mga tatay, mga magigiting na mga tatay, dito natin ipakita ang ating tunay na pagkalalaki. Ang mga tatay na inuuna ang Panginoon ay mga tunay na lalaki sa Panginoon. Ang mga apostol, may mga pamilya din sila, may mga anak din sila at asawa. Subalit, sumunod sila sa Panginoon. Ngayong 2026, sabi na salita ng Diyos, unahin mo ang kaharian ng Diyos. At ang lahat ng bagay, idadagdag niya sa iyo. Mga taga San Jose, ito po ang sekreto. Upang ikaw ay pagpalain ngayong 2026, unahin mo ang kaligtasan mo, unahin mo ang Panginoon, upang ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Unahin mo ang pagpakumbaba sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo, at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. At ikaw ay maliligtas at ang iyong sampahayan. At pagkatapos po noon, ang Panginoon na po ay kasama mo lang sa Panginoon habang buhay hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Alam niyo po ba mga taga San Jose na si Jesus ay malapit nang bumalik? Jesus is coming back soon. Kukunin ng Panginoon ang mga may pananampalataya sa Kanya, ang mga may relasyon sa Kanya. Kukunin ng Panginoon, dadalhin niya sa Kanyang kaharian. At makakasama na nila si Jesus habang buhay sa langit. Hindi pa napakasaya noon, mga kapatid, na si Jesus ay kasama natin habang buhay sa langit. Imbis na habang buhay na pagtulusa sa impyerno, ikaw, ano ang pipiliin mo, kapatid? Aguhin mo sa bahay, manalangin na po agad kayo, unahin niyo muna ang inyong kataksan. Aguhin niyo sa bahay, bago mo gawin yung usual mong ginagawa, magpiprepare ng pagkain, pagluluto, paglalaba, paglilinis. Kapatid, mag-pray ka muna. Manalangin ka muna. Humingi ka muna ng tawad sa mga kasalanan mo. At papasukin si Jesus sa puso mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas mo. At pagkatapos, mga kapatid, ang Panginoon ang bahala sa inyo. Siya na magtuturo sa mga susunod niyong gagawin na hakbang araw-araw sa inyong mga buhay. Ako po ay mananalangin na sa nais maligtas. Sumunod kayo sa panalangin. Kung hindi po kayo makakasunod, pag-uwi niyo sa bahay, gawin na lang po ninyo sa bahay. Ako po ay mananalangin na sumunod po yung mga nais maligtas. Sabihin po ninyo, Panginoon, patawarin po ako sa lahat ng mga kasalanan
ko magmula noong nakaraan hanggang ngayon. Lahat po ng kasalanan ko, patawarin mo po, Panginoon. At ako'y sumasampalataya, pinagtatag mo na ako at nilinis mo na ako sa anumang kalikuan. Kaya naman, Panginoon, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas. Salamat, Panginoon. Ako'y tinakawad mo. Ako'y nilinis mo. Ako'y niligtas mo. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ko. Magmula sa araw na ito, siya lamang ang kaligtasan ko, ang tagapagligtas ko, at wala nang iba sa pangalan. Salamat, Panginoon. At isinulat ko rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, salamat po, Panginoon. Ikaw na po bahala sa akin sa mga susunod kong gagawin. Sabihin ko, Panginoon, ang mga susunod kong gagawin. In Jesus' name, amen, amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, bawat pamilya dito sa San Jose, mga nakapakinig, magmula dito hanggang sa 1 kilometer radius. Lord, bawat pamilya sa lugar na ito, dalangin ko, iligtas mo po sila. Iligtas mo po sila, Panginoon. Papasukin kanila sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga tahanan. Ikaw po bahala sa kanila. In Jesus' name. Pagpalain mo po ang kanilang mga hanap buhay at pinagkakakitaan. Sila na nangangailangan ng pinansyal, ipagkaloob mo sa kanila. Sila na nangangailangan ng kagalingan, pagalingin mo po sila. Sila na nangangailangan ng kalayaan, palayain mo po sila. Panginoon, marami po salamat. In Jesus' name, amen, amen. Salamat po sa inyong lahat. God bless you, San Jose.